Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, meron na naman po tayong napakagandang share ngayon. At alam kong matututunan nyo ito talaga kapag panoorin nyo ang buong video. Huwag po kayong mag-escape mga kasari. At kung bago ka pa lang mga kasari sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kalimutan mga kasari i-like at i-subscribe ang ating channel kasi alam ko marami kang matututunan dito kasi lahat po ng mga sinishare ko dito ay talagang makatotohanan at you will learn something talaga kapag lagi lang po kayong nag-tune in dito sa aking channel. So for today's video mga kasari, ito po talagang pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga kasi marami pong gustong magsari-sari store dyan pero failure po. Ano po kaya ang dahilan kung bakit failed po ang kanilang pagninegosyo? Ano ho ba talaga ang dapat nating gawin para ang ating tindahan or ang ating negosyo, any kind of business ay magiging successful in the long term, in the long run. Hindi lang po yung magninegosyo ka dahil gusto mong magkaroon ng tindahan na hindi pang matagalan. We are here, nagninegosyo tayo para sa pang matagalan talaga na pwede nating mapaaral ang ating mga anak, pwede tayong makabili ng ating mga gusto, at of course, syempre para magiging maganda ang ating buhay, di ba? Kaya tayo nagninegosyo. Yung hindi ko naman sinasabi na pag empleyado ka lang, hindi magiging maganda ang buhay mo. Depende po yan sa pagiging empleyado at depende rin po sa pagiging negosyante. So ngayon, ang pag-uusapan natin is sa pagiging isang negosyante para magiging maganda ang buhay natin at ang ating mga anak, mapaaral natin sila, mapagtapos natin sila, makabili tayo ng ating mga gusto sa buhay. So bago yan mga kasari, patalastas po muna tayo. Ito po yung ating mga permit dito sa ating tindahan. Kayo po ba ay nakapagbayad na para hindi kayo magkaroon ng mga penalties? Kasi ngayon ay April 24 and bukas na po ito ang kanyang pinaka-deadline sa ating dalawang form na binabayaran natin quarterly. So nakabayad na tayo ng fourth quarter noong January 24. Hindi ko lang na-share sa inyo. Ang i-share ko sa inyo ngayon is yung ating April 25, pero binayaran natin today, April 24, ang ating first quarter. Ano ba yung mga kasari? So, kung nakasunod kayo sa ating video, meron talaga tayong dalawang form na binabayaran quarterly dito sa ating tindahan. So, any kind of business mga kasari, kung gusto nyo long run ang inyong business, dapat meron po talaga tayong mga obligasyon like yung mga sa BIR. Ayun. Kung merong BIR ang inyong tindahan, dapat meron kayo nitong aking binabayarang form. So meron lang po ako mga kasaring dalawang form na talagang binabayaran ko dito every quarter. So ang dalawang form na yun ay yung 1601 EQ. Ito na, tapos na nating bayaran, kabayad na tayo. Pero bago yan makabayad mga kasari, kailangan merong confirmation muna sa BIR. Like this one. Ano ba itsura ng confirmation? Ito. May Gmail. Ito. Meron tayong mga confirmation. Ayan. At saka, itong isang. Ayan. So, dalawa ang binabayaran natin. So, dalawa din na confirmation ang dapat meron tayo. O meron kayo. Meron kayong kung na-tax map na kayo dyan. So, kung hindi naman kayo na-tax map mga kasari, so wag muna. Pero kung talaga na-tax map na kayo, obligado na talaga kayo mag-remit sa BIR every quarter. So, merong annually yan, pero ako ay quarter din ako bayad. So, binabayaran ko ay 1601 EQ and 2551Q. Ayan, 2551Q. So, itong dalawang to ay okay na. Kabay na tayo. At itong isang, ayan, resibo na yan ng Metrobank. So, ayan, nakabayad na tayo at ayan o. Meron na tayong receive na yan mga kasali. So, okay na, wala na tayong problema sa ating obligasyon dito sa ating tindahan. Ganun po talaga kapag ang business natin ay long term. Ayan. So, hindi naman tayo nagbi-business dito sa pang isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, mga ganun. Hindi. Nagbi-business tayo years ang bilang na gusto natin ang ating tindahan ay tuloy-tuloy mga kasari. So, paano ba yan mangyari? Ayan, for today mga kasari, makinig mabuti kung gusto nyo magkaroon ng sari-sari store na long term, na hindi lang pansamantala, hindi lang yung previous ko na vlog na ang tindahan natin mga kasari, hindi ito isang libangan kagaya ng aking vlog yesterday. Ito ay pang long term talaga na masasabi mo talagang may mga bunga ka dito, mayroon kang mga investment, mayroon kang mga achievement na mga tinatawag.
na maa-achieve mo within the year, within the months, within the next year, mga ganon. So ang ating tindahan mga kasari, ito ay talagang pangmatagalan. So paano ba kayo magkaroon ng isang tindahan na pangmatagalan din? Ayun. Ano ba yung mga dapat nating mga gagawin? Ano ba yung mga tips and ideas na dapat maging matagal ang ating tindahan? Na tumagal. Ayan. So for today mga kasari, ang unang-una pong rason para tumagal po ang ating tindahan ay, napakarami ko ng video nito pero ito ay i-summarize ko. Para tumagal po ang inyong tindahan, dapat meron po kayong tinatawag na courage. Ano ba yung courage? Ibig sabihin nun, tapang. Matapang ba kayong humarap sa laban tungkol sa kompetisyon sa ating pagninegosyo? Ayan. Kasi nung nagnenegosyo tayo or ako, meron nang nauna sa akin. Diba? Hindi ka nang ninegosyo na ikaw pa lang nauna. Of course, meron nang nauna sa'yo or meron nang nauna sa akin. So ang tanong dyan, matapang ka bang lumaban sa kanila? Ayun. May courage ka ba na labanan ang kompetisyon ng negosyo na tinatayo mo? Ayan. Diba? So, paano ba maging matapang? Ayun, yun mga mahirap na tanong yan pero sagutin natin mga kasama. Paano ba maging matapang sa pagninegosyo? Number 1. Dapat mga kasari, meron kang knowledge, meron kang kaalaman sa negosyo na itatayo mo. Hindi ka magtayo ng isang negosyo na hindi ka pa talagang, na wala ka pa talagang alam. Dapat hinug ka na. Marami ka ng mga ideas, marami ka ng mga tips, marami ka ng mga diskarte sa isip mo bago ka magtayo sa isang negosyo na yan. Kasi what if kung ang negosyo na tinayo mo is sobrang lakas ng kompetisyon sa market, di ba? Kaya dapat meron ka mga panlaban dyan. Matapang ka na lumaban sa mga kompetisyon sa market. Like yung ano ba yung kompetisyon na sinasabi ko? Like yung pagpa-pricing, dapat malawak ang kaalaman mo sa pagpipresyo ng inyong mga paninda, sa pagpipresyo ng inyong mga stocks sa inyong tindahan. Dapat malawak ang kaalaman mo dyan. Paano maging malawak ang kaalaman mo? Siyempre, magiging observant ka kasari. Mag-o-observe ka sa mga presyo sa iyong mga kakompetensya. Example, anong obserbahan mo? Example, anong highlight mo sa tindahan mo? Nagtitinda ka kunwari ng itlog. Simple na example. Itlog. Magkano bang itlog na bentahan doon sa katabi mo? Sa katapat mo, magkano ba? Dapat i-check mo yun. Yun ang sinasabi. Kompetisyon. Tapang. Malakas ang loob mo. Alamin mo kung magkano ang bentahan sa kabila. Baka naman, mawawalan ka na ng customer kasi yung benta mo sa itlog mo ay mahal, sa kabila ay mura. Siyempre, ang customer mo ay unti-unting lilipat sa kabila kasi mura sila doon ng itlog. Ang isang tindahan mga kasari, may items lang na mura dyan, ibig sabihin yan, iisipin ng customer ay mura ng itlog doon. Ibig sabihin, generalize na nila na ang lahat ng paninda ng tindahan na yan ay mababa ang presyo. So dapat meron kang kaalaman, tapang sa pag-alam ng kompetitor mo kung magkano ang mga bigayan nila sa kanilang mga paninda. Diba? Kasi ang tindahan mo, hindi mo itinayo ng isang araw lang, isang buwan lang, 5 buwan lang. Ang tindahan mo, tinayo mo yan kasi yun ang bread and butter mo. Diba? So, ilang beses ka ba kakain? Diba? Panghabang buhay kang kakain, kaya dapat panghabang buhay din ang iyong bread and butter na negosyo. Kaya dapat magiging matapang ka sa pag-alam sa mga competitor mo kung ano ba yung mga presyuhan nila sa kanilang mga paninda. Doon pa lang kasi makukuha mo na yung mga customer. Huwag masyadong mataas ang presyo kasi kapag mataas, lilipat si customer sa kabila, lilipat dun sa kabila, di ba? Kasi nung nagninegosyo ka, nagsari-sari store ka, hindi lang ikaw ang nauna. May nauna pa sa'yo. So dapat magiging matapang ka. Courage ang number 1. Number 2 naman na tip ko sa inyo mga kasari is mahalin mo ang iyong mga customer. Diba? Kasi ang customer ang nagbibigay ng kita sa tindahan mo. Kapag wala kang benta, hindi sila bibili sa'yo dahil stricta ka, masyado kang hindi ka madaling lapitan.
hindi ka madaling mapakiusapan, masyado kang maldita, hindi ka marunong makipag-harap sa customer, ay talagang unti-unti mawawala ang customer na meron ka. Kasi ang gusto ng customer is mabait na tindera, mabait na may-ari, marunong makisalamuha sa mga customer. Kahit pagod ka na, ibigay mo pa rin ang 100% smile mo sa kanila. Kahit pagod ka na dahil ang tindahan mo, ikaw ang CEO, ikaw ang manager, ikaw ang bagger, ikaw ang merchandiser, ikaw ang arranger, ikaw ang lahat, ikaw maglilinis, ikaw ang utility, ikaw ang nagre-refill, lahat-lahat. Ang isang sari-sari store owner, mga kasari, is multitasking. So, ayan lang po ang share ko for today's video. Maiksing kwentuhan lang po ito, mga kasari, kasi meron na namang namimili. Kaya ako kasi, mga kasari, nagsishare lang ako dito kung ano yung niyayaw-yaw ko dito, kung ano lang yung maisip ko. And then, syempre may mga bumibili, kaya putol-putol lang ating mag-share. So, that's all for today's video muna, mga kasari. Yun lang muna ang i-share ko. Dudugtungan natin yan para maging malinaw sa susunod ko pang mga vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood muli. See you on my next videos. Bye-bye po!